Okay. Sige, so start na tayo no sa discussion natin. So, yeah, so for today we'll just be discussing yung mga controls natin or testings natin no when it comes to the accounting records in particular. So, previously nakapag-test na tayo ng transaction authorization. We also tested yung access control of three users, which is si Lucas, si Carla, and the auditor. So, Lucas being the sales officer and Carla being a procurement or purchase officer, and then of course your auditor. So yan, I hope na may natutunan po tayo in the previous week, no? So ngayon, we'll be going through ito nga, yung mga accounting records natin. So actually, recall lang to, no? Lalo na if you were also may student sa IT 2 natin or sa Accounting Information Systems po natin na course, you should already be familiar no dun sa mga different accounting records natin. We'll just be going through it really quick no. Dadaanan lang natin kung ano-ano po ba yung mga requirements dito. So, sige. So, login po muna tayo bilang auditor and yung password po natin ay 1234. Again, no, wag po nating baguhin yung password kasi this is just for the purpose of our classroom activities. Yan. So, para mapadali lang po ang ating ah, pag-test. Ayan. So, login po tayo as auditor. Password po natin is 123 1, 2, 3, 4. Ayan. So, log in po tayo. So, now that you've already logged in, no? Yan. So, yung gagawin natin ngayon is we will be going through different marketing documents. So, dun sa quiz po ninyo, please, pakibasa po ng maayos, no? Kung ano po yung requirement po natin sa quiz natin. Because, yung i-discuss ko sa inyo ngayon, mas marami siya. Okay? So, i-go through talaga natin yung mga kailangan yung malaman. Pero dun sa mismong activity, for example, ang hinihingi po sa atin is journal entry po ng journal entry ng shipment. Yung shipment lang po ang i-validate ninyo. Okay? So, basahin po ng mabuti. Yun po yung screenshot. Yun po yung gagawan po natin ng narratives. Okay? But for purposes of class discussion, follow lang natin itong ating quick guide, no? Para mas detailed po tayo. Sige, I'll just place it side by side para ayan, mas makita ninyo. Sige, so una po, punta po muna tayo no, sa sales natin. Then, let's go to the invoice. So, yung gagawin po natin dito ngayon is we will be viewing the document trail po ng mga marketing documents. Ibig sabihin, no, titignan natin, yun bang marketing doc natin, meron po ba siyang related document or source document? Kasi po, di ba, tulad ng invoice. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-invoice o gumawa ng sales invoice na wala ka naman palang customer or wala naman pala talagang order si customer po sa atin. Kaya nga 'di ba, if you remember, yung ating mga sales, sinisimula natin siya from sales order, tsaka po natin isi-ship, then tsaka pa lang natin mai-invoice. Sometimes nauuna yung invoice before the shipment. Ayan, pero basically, hindi ka pwedeng basta mag-invoice lang nang hindi po natin sinimulan from the sales order. So, yun yung itetest natin ngayon. Yung audit trail po nung ating invoice. Okay? So, ayan. So, anong gagawin natin ngayon? Scroll down natin, no? Tapos, punta lang tayo dito sa find. Yan. Sige, lakihan ko na lang rin muna to. Mamaya balikan natin yung quick guide. Yan. Yan. So, no, pinutin lang natin yung find para makapag-select po tayo ng ating any customer po. Yan. So, any invoice. Yan. Pili tayo ng any invoice from any customer. Halimbawa, piliin na natin tong si Jacob Electronics. Double-click natin. So, when you double-click on that, no, validate lang po natin yung status po niya. Sige nga po, ano yung status natin? Nakikita po ba? So, sige, ano po tong status natin? Yan, closed po, no?
So, kapag ka-closed yung status natin ng invoice, ano pong ibig sabihin nun? Bakit po naku-close ang isang invoice or AR invoice in particular? So, nagiging closed po ang isang AR invoice kapag ka-paid na po siya. So, ibig sabihin, itong AR invoice na to ay magiging source din siya or trail din siya nung naging incoming payment ni at galing from the customer. Okay, so alam na natin yun, no? Pero ano naman yung related documents bago magkaroon ng invoice? So, una, scroll down tayo. Punta tayo dito sa notes natin. So, by default po, pag gumagawa tayo ng mga marketing docs, 'di ba naglalagay tayo ng notes starting from the start of the first document, no, sa start ng process natin, let's say yung sales process. Gagawa ka ng sales order. Ngayon, paggawa mo ng sales order, 'di ba? Pupunta ka ngayon ng shipment, ika-copy from. So yung notes nun makukuha and yung related na sales order. So ngayon, tignan natin, no, sabi kay invoice daw po, yung related delivery number niya is 01 and yung sales order po niya ay 01 din po. Ayan. So ngayon, i-validate natin. Pupuntahan natin mamaya, no, yung related na shipment at related na sales order kung talaga pong nag-i-exist po sila. Ma'am, bakit kailangan pa po natin yun gawin? Nakalagay na nga dyan, di ba, na yun talaga siya, no, or existing naman talaga yung yung ah, delivery natin or shipment document natin and sales order kasi nakalagay sa notes eh. So, syempre, we have to validate. Yun nga yung tinitest natin dito. Kasi tama po ba? Pwede kasing basta mag-type na lang din sa ating notes. Pwede tayong mag-type na lang dyan basta. So, validate natin kung talagang totoo po yung existence ng document na yon. Okay? So, sige. So, paano natin yun gagawin? Babalik tayo mamaya dun sa other documents. Okay? So, while we're here, another thing that you need to check is the accounting. So, validate lang po natin na meron po siyang journal entry. Bakit po? Kasi syempre, we want to make sure na the transactions or the marketing documents that we're creating are actually creating what? Journal entries. And yung dapat may journal entry, pag tinignan natin, dapat may entry talaga. And yung mga documents po na wala namang journal entry or hindi kailangan ng journal entry, dapat wala rin siyang JE. Kasi baka mamaya, pagtingin mo, no, test mo yung processing controls nung system, nung accounting system, tapos nagulat ka pag tingin mo sales order pa lang may entry na. Eh di ba po dapat wala pang journal entry doon kasi magkaka-entry tayo pag nag-ship na tayo or pag na-invoice na natin. Okay? Sige, so tignan lang natin to, journal entry. So click lang po natin document link. And then, ayan. So makikita na po natin yung ating journal entry. Ayan. So validate nyo lang, tama ba? Balancing ba yung debit at credit po natin? Okay? So, double check nyo lang din yung mga journal date. Ayan, same ba siya? Ayan. So, mga ganun lang, yung mga i-validate natin dyan. Okay? So, if you don't have any problems with this, so close na po natin. Ayun. So, yeah, validate natin yung journal entry. Ayan. Then, ngayon, no? Take note po natin to ha. I-note nyo po yung delivery number na 01, tapos yung SO01. Pag tinignan natin yan, dapat kay Jacob Electronics siya and dapat Dell laptop na 5 na 39,200 each. Sorry. Yan. Sige. Subukan natin. Punta tayo ng sales. Then, let's go to shipment. So, sabi ano po yung shipment number DN. Find natin. DN01. Sabi 'di ba dun sa notes ng invoice. O, double click nyo lang 'yan. Yan. So, when you double click on that, so makikita natin dito, okay, the laptop, si Jacob Electronics din, yung price, yung quantity, 5, yung price natin, 39,200. Ayan, so all goods tayo, no?
Then, notes natin. Okay, yung notes naman niya based on sales order, SO01. Yun. So, punta naman tayo sa SO01, no? But before that, validate lang din natin kung may entry. Pag shipment po ba, dapat may journal entry po or wala pa? Na-ship na yung goods, papunta na kay supplier, may entry na po ba tayo sa system? So, when we click on that, click natin yung document link natin. Ayan. So, may journal entry na po tayo. Just to recognize the COGS and merchandise inventory. Yun. Yung decrease sa inventory natin kasi nakapag-delivered or na-ship na natin to customer. Alright. So, puna naman tayo ng sales order 01. Na tayo ng sales ulit. SO. Yan. Then, punta ulit tayo ng find. Open po natin si SO01, Jacob Electronics. Sabi kasi dun sa notes, 'di ba? Ito daw yung reference niya. Validate natin. Okay, double check natin yung amounts, no? Yung customer, yung amounts, yan. And also yung date na din, no? So, dapat hindi mas nauna ang shipment before the SO. Kasi sa dates natin, SO muna, oh. Ang SO natin is 7, March 7, tama, March 7, no? Pero sa shipment natin, March 11. So, dapat nauna yung SO. Ayan, so line total, okay. Yan, so when we check on this, no, okay naman siya. But, sige, I want you to take a look at this document, no. Ano kaya sa tingin nyo yung possible na, ano ba, something wrong with this? Or potential irregularity, may kulang ba? Sige nga po, tignan nga po nating mabuti. Or masasabi nyo ba na, di po ma'am, okay po tong marketing document na to, okay po tong sales order, wala po akong issues, wala po akong findings in this document. Sige nga po. Dapat naglalagay tayo ng notes. Hindi lang para alam ko bilang prof pag chinekan ko yung mga gawa nyo, no? But naglalagay tayo ng notes talaga in real life kasi we would want the next person or the next processor to know para saan po ba yung transaction po natin or even the approver, 'di ba? So, halimbawa, ito, nagpapabili ka ng Dell laptop, uy, para kanino to? Sinong gagamit niyan? Okay, so yun, dapat may notes po tayo. So I'm saying this because when you go through the activities natin, no, so yun yung mga kailangan yung tignan. Kung wala siyang notes, dapat may note siya. And kung meron naman siyang notes, ano yung nakalagay doon? Yan, so i-validate nyo rin, no? Kasi baka mamaya kakaiba pala yung nakalagay sa sa notes natin. Check nyo din po, no? Okay? Sige, so let's continue. So let's just go through this ulit, yung ating guide. So yan. So we'll be going through the journals naman. So hindi ko na masyadong pupuntahan to ulit kasi we've already went through this sa AIS, no? But for those who are taking the course ngayon na hindi nakapag-smartbooks before, so I'll just walk you through saan po natin makikita ang mga reports po natin ng very quick lang. And kung ano yung mga shortcuts natin para madali tayong makarating doon, no? So, sa mga journals, ah, sa journal natin, okay, yung ating mga general journal or mga pati ledgers, all of the reports, dito natin yan makikita sa financials and then go to the reports. Ayan. So, kung ano man po ang hinihingi sa atin sa activity, you can find most of it here. Okay? Now, paano po ma'am kapag hindi ko talaga makita or nakalimutan ko po kung nasaan? Sige, type mo na lang din dito. Click here. Then, you could just type there na journal entry. Ayan, so you will see your journal entry list. Lahat ng mga journal entries mo, makikita natin dyan. Ayan, so that's your journal, no?
Yan. So, ang important dito pala sa journal, take note lang, yung document number, it represents what marketing document po iyon. For example, yung PDN. PDN is for Goods Receipt PO. And then your AP, that's your AP invoice. Your outgoing payment is PV. Ayan. Then, JV is for journal voucher or for your manual journal entries. Yan, you have your DN for delivery, and AR for AR invoice, and so on. So, when you also test natin yung controls ng mga serial numbers of the marketing documents. So, yun din yung titignan nyo. Dapat lahat ng goods receipt PO ko, PDN yung simula niyan. Hindi pwedeng may maligaw dyan bigla na AR or AP. Okay? Yan, so that's where your journal entry is. Then, tingin lang rin tayo no, ng mga reports natin. So, you have your trial balance here. You also have your balance sheet, profit or loss, and your cash flow. So, whatever is needed or asked in the quiz 2 natin, no, dun sa workbook ninyo, so, i-comply lang po natin. So, for example, nanghihingi po siya ng balance sheet. Tapos, as of December 31, 2023, for testing purposes po natin, lagi po tayong hanggang December 31, 2023 lang po, ha? Ayan, so, preview natin. Then, when you click the preview, select lang po natin is all levels. Select. Then, it would direct you to this report. Ayan. So, ang kailangan ko po dito, pag po tayo ay mag-screenshot, no? So, you can screenshot this kahit kita hanggang, sige, kahit hanggang ano, total current assets. But more importantly, dapat kita po itong date process and the date and the time and printed by who. Alright? So, dapat kita po yan. Kapag sinubmit natin, no, if that is being asked. So, in all of the reports po na i-generate natin, make sure po kita yon kung sino yung nag-generate and kailan. So, for profit and loss naman, mula sa kailan siya magsa-start and up to the ending po, isama po natin. Yan. So, from January 1, 2023 up to December 31, 2023, preview po natin. Yan, then select natin all levels. Yan. Then, it would give you your profit or loss statement. So, from January 1, 2023 to December 31, 2023. Again, important po, date process, and the time, and printed by author. So, automatic po yan. Okay? Sige. So, again, no, lahat po ng reports, you can easily find it here in the financials. Okay? So, pag nalilito na kayo, pwede nyo pong i-search na lang. Okay? Sige po, continue po tayo. So, we're done with that, no? Yung mga reports natin, lahat naman nandyan lang. And also, no, if for example, sa treasury, may mga specific reports din dito. Lahat naman ng mga payments. Ayan, lahat ng mga receipts natin or incoming payments from your customers. You can see it here. So, pwede nating lagay dito all for us to see lahat ng mga payments galing sa customers. Click nyo lang yung search. Ayan. So, it would give you the list of all the payments ni customer. So, dito pwede nyo silipin, no? Lahat ba ng mga closed invoices, meron talaga siyang related na payment from the customer. Ayan. So, yun yung mga i-compare ninyo. Okay. So, let's proceed now to, okay, so yun na yung mga reports. Yan. So, next natin will be the source document controls naman po. Ayan, ito yung medyo fun part. So, yung gagawin natin dito, no, i-validate po natin if yung documents po ba is meron siyang proper controls. What do I mean by yung documents?
'Di ba yung tawag po natin dito sa mga ito, for example, balik tayo ng sales. Ang sales order po is a marketing document. Okay? Now, we're going to test, for example, yung sales order natin. Ite-test natin siya balikan natin, no? If there is any document missing by double checking the number of source documents po. So, double check natin if the source documents are used in a correct sequence. So, we're still using the auditor, no? So, punta lang tayo dito sa sales natin and then reports. Tapos, sales order list po tayo. Punta po tayo dyan. Yan. And then, no? So, you will see here all of the sales order list natin. Lahat po yan. Okay? So, what you need to take note here is meron po tayo ditong status, no? So, if yung instructions po in the material is for you to check those that are open or closed, follow lang natin. But for the purposes nitong discussion, show natin yung all. Click natin yung all. Then, click on search. Ayan. So, you will see everything. Pati yung mga ginawa ninyo last time na mga test natin, no, you will already see it here. Ayan. But for us to limit it before natin i-export yung file natin, so ilimit na natin na yung posting date po natin is from January 1 hanggang December 31, 2023 lang po para hindi na masama yung out of our scope. Okay? Kasi baka mamaya gawin yung findings yung tinesting nung kaklase nyo. Yan. So, lagay lang natin yung posting date, then click natin, search. Yan. So, para ma-filter out na po niya agad, hindi nakasama yung mga test transactions natin in the previous meeting. Oh, and then, what will be the next thing that you would do? Pwede nyong gawin, titigan yung mabuti yan. Okay, titigan nyo mabuti, tapos tsaka nyo i-validate kung may kulang or wala, and then screenshot nyo, tas document nyo. But another thing that we could do is, especially kapag sobrang dami ng documents numbers mo, halimbawa, 1,000 yan, tititigan mo ba yan isa-isa? So that would be inefficient. So ang gagawin natin, export natin to Excel. Ayan, so keep lang natin. And then, I'll just open an Excel file for this one. So anyway, you could just go through naman itong video natin for you to be able to follow it. Yan. So you already have here your sales order listing. So validate lang natin if wala pong mga missing document number, ganyan. So una sa lahat, kapag bago po tayo clean ng data po natin. So, check lang natin, meron ba tayo mga unnecessary spaces tulad nito. So, delete nyo lang yan. Mabalik tayo ng IT1 ngayon. Yan. Okay, and then also this, delete natin yan. Alright. Then, what we will do is to Control A natin, no, to select the whole table. Then, we could just easily use this one, custom sort natin. Ayan. Then, sort by your document number, tas A to Z natin. So, click OK. Ayan. So, naka-arrange na siya by number, no? So, isang mabilis na pag-check nyo dito, if walang kulang, yung last natin na SO number po, I'll just zoom it in, is, sige nga po, SO number, number 37. So, dapat 37 din na records yan. So, highlight natin mula dito, click natin, Control-Shift, up arrow. So, exclude natin yung document number na header. So, ibig sabihin, isa-select lang natin lahat ng mga SO number. So, you will see here, no, ang count niya, ilan po? 36. 36 po siya. Pero sabi po dito ay dapat 37. Ayan. So 37 siya dapat. So ang gagawin natin po ngayon, no, follow nyo na lang din to. So gawa na lang tayo ng dalawang columns. So lagay natin dito doc number. Kunin natin yung right
right lang. Big sabihin, yung last two numbers sa kanan, right, comma, 2. Ayan, and then control C, tapos, yan. Okay. And then, second one is doc number check. Ayan. So, lagay tayo dito ng 1 and then continuous number lang po tayo. Okay. So, yan. Dito pala makikita nyo 37 tas 36, 'di ba? So, hindi na yan equal agad. So, next thing that we will do, so gawin natin tong number. Yan. Okay, this one would work. Ayan, so pwede na natin tong i-copy and then paste as values na natin siya. So, yan yung pang test natin. And then, gawin natin siyang number. Yan. Pag ayaw, pwede tayong punta ng data. And then, text to columns. Next, finish. Ayan. So, number na rin siya. So, yung equivalent number niya, yan. So, dapat same na siya, no? So, ang gagawin natin, add tayo dito. Yan. So, dapat equal siya. Okay? Yan. So, pag kinapin nyo yan hanggang baba, yan. So, ano po makikita natin? True kapag ka, ito kasing doc number clean, ito yung kinuha lang natin yung mismong number. Yung doc number check, no, ito yung dapat na expected natin na document number niya talaga. Kasi ang expected natin, sunod-sunod, wala pong error or wala pong nagsiskip. So, ngayon, dito sa checking, we're validating kung saang part siya naging hindi na magkapareho or saang part po siya nag-skip. So, gawin natin, mag-conditional formatting tayo para mas kita natin. So, highlight cell rules tayo. Then, more rules. Cell value. Ito tayo. Specific text. So, format only cells that contain specific text containing, lagay natin false. Yan. So, magre-red lahat ng false. Okay? So, yan. So, magre-red lahat ng false, no? So, ibig sabihin dito, 1 to 6, okay ka. Pero pagdating mo dito ka na nagkaroon ng issue. Ayan, nakikita po ninyo? So, ano po yung ngayon, yung missing document natin? Ano ang missing document number? Base dito. Naging false na siya eh. Ibig sabihin may nag-skip na, 'di ba? So, ano po yung nawawala? Ayan. Sales order number 7. Dapat may 7 ka, naging 8 na. Ayan. So, pag meron kayong ganitong nakita, not just dito sa sales order. So, nagkataon sa sales order, meron tayong finding. So, kung ito yung hinihingi sa activity, o edi bonus na, alam mo na kung paano gawin agad, no? So, you will apply this to all of the documents that you are being asked to test. So halimbawa po, magte-test din tayo ng invoice, ganito rin po yung process na gagawin natin. If you need to check yung series or yung completeness of the document numbers po ng isang marketing document. Okay, clear po ba tayo? Okay, so silence means no questions. Okay, sige po. So tuloy natin, no? So yan, no, sales order list natin. So if you will be testing other na marketing docs, pwede kayong pumunta kung saan siyang module sa sales, tapos punta kayo sa reports, nandito yan lahat. So if magte-test ka ng invoice list, click mo lang rin yung invoice list, and then, ayan, i-validate mo na to. So gawin mo lang yung status mo all. If kailangan mong i-test yung all, search natin. Yan, so ito na lahat ng docs mo. Then again, preview, export to Excel.
And then you do the same process that I've shown you for the sales order. Okay? So, you can just go back to the video para yung mga formula din po na ginamit ko and yung steps you could apply it. Alright, so next part natin will be for exercise 4.6 naman. It's not in your quick guide pero included siya in the activity. So same lang din, no? You will be also checking the completeness ng mga document, not the document, ng mga customers and suppliers and yung validity nila. So I'll walk you through it. Punta po tayo ng customers and suppliers. Double check muna natin is customers. Punta tayo ng reports and then customer list. Yan. So dito po, no, ang kailangan natin i-validate is yung customer po ba natin, legit po ba siya? Ayan, to put it simply. Ma'am, paano ko masasabi na legit siya? O check muna natin, wala bang inconsistency when it comes to the numbering of their customer number? Yung customer name din, i-validate po natin. So, dapat po, no, meron tayong tinatawag kasi na primary key. Yung primary key po natin, ibig sabihin, siya yung unique na field natin or unique column natin that identifies na yung record mo na yon para sa kanya talaga. For example, customer number 1,000, alam natin si Jacob Electronics yan. So, hindi pwedeng maulit yung customer number. Okay? Kasi yung customer number na yon would directly refer to this customer, Jacob Electronics. So, very good. Tax ID, hindi dapat siya maulit, no? So, sige, mag-test lang tayo real quick, no? Export ulit natin to. So, I'll show you how to quickly check na. So, pag ayaw ma-export, ang workaround natin dyan, pwede nating i-copy-paste to eh. Tignan natin. I hope it works. It should. It should work. So, let's copy that. Paste natin sa Excel. Diba? It worked. Yan. So, fix nyo na lang yung formatting. So, dapat black po siya. Yan. So, actually, another thing that you could do, no, kapag ka gumagamit kayo ng mga table sa Excel, you can highlight this. Control A lang siya. Then, format as table po natin. Yan. So, para mas maayos siya yung formatting. Okay. So, sabi po ni Lay, dapat daw, tax ID is unique. No? So, yun yung itetest natin. Yes po, pwede rin mag-G-Sheets kung walang Excel. Sige, after this, I'll open a G-Sheet tapos gawin natin siya. Yan, I'll show you kung paano siya gagawin kapag naka-G-Sheets po tayo. So, of course, pwede po natin gawin yan. Almost same lang naman yung mga functionalities ng Excel and ng G-Sheets. Lalo na kung tulad nito, medyo simple lang naman siya. Sige, wait lang ha. Open natin yung G-Sheets so that you could try it. Okay, so dito muna tayo kay Excel. So, test natin yung tax ID, no? So, highlight natin. Punta po tayo ng data. Sorry, not data. Home. Conditional formatting. Highlight cell rules. Duplicate values. So, dapat walang magpupula dyan. Ay, may nagpula. Okay, customer number. So, ganun ulit. Highlight cell rules, duplicate values. Okay. Okay, so wala naman. Walang nagpula. Ibig sabihin, walang doble. O, dito rin po, highlight natin. Conditional formatting, highlight cell rules, duplicate values. Okay. Ayan. So, sa customer name, walang doble. Pero, dito sa tax ID, may dumoble. Yan. So, anong ibig sabihin nun? Check natin yung mga dumoble, no? So, yan, zoom in natin. So, ang doble nito ni 214552660. Oops, sorry. Yan. So, anong doble niyan? Ay,
Paano ba yung pindot ko? This one, and then hanapin natin. Ayun. Ayan. Si Jacob Electronics, no? May isa pa, Jacob Electrics naman. Bakit po kaya nangyari to sa palagay nyo? Almost the same eh. Same tax ID, pero medyo may iba lang. Tapos tignan din natin yung account balances ah. Pwedeng um si salesperson, no? Pwedeng na mali siya ng basa. As ang basa niya, Jacob Electronics, no? Tapos type siya. Na-type niya pala, Jacob Electric. Sino-search niya, walang lumalabas. Yun pala, nagkamali lang siya. Akala niya bagong customer. Same lang pala. So, yung tax ID, same lang. So, ayun no, isa yun sa mga ano loose yung control pa ganyan. Kasi, ideally, dapat, pag may existing tax ID na, hindi na niya ipapasave. Hindi na ipapasave nung system. Kaso na-save eh. O, another thing, bukod po sa typo siya or na mali po yung nag-data entry, tignan nyo rin yung balances, 'di ba? Kasi pag sinilip nyo to, pag kinombine mo yung balance ni 201,600, tapos biglang 1 million, ang laki, 1.2 M. So, medyo malayo siya dun sa relevant range po ng ibang mga customer. Sipin mo, mag-isa lang siya, naka 1.2 M siya. Pag pinagsama-sama ko tong mga other customers, okay, wait lang. Hindi siya naka-number. Gawin lang nating number. Ayan. Pag pinagsama-sama natin, hindi siya nagsasum. Wait lang. Kapag ganito na hindi siya nagtototal, ang gagawin nyo, punta kayo ng data, text to columns. Kasi minsan may mga spaces yan na nakatago. Kaya hindi siya nagtototal. Anyway, ilagay natin. Sum. That means- I know na. May comma eh. Dapat walang comma. Sige. Wait. Oops, sorry. Sige, hindi pala. Pagka ganito, i-clean nyo yan. Kasi sometimes, kapag ka nag-export kayo ng data, hindi siya nare-read as is. So, minsan kailangan yung i-clean ng ganyan. So, yan. Tulad nun, tinanggal ko yung comma. Kasi anong nangyari, hindi siya automatic na comma from Excel. May nakatype mismo na comma. So, ano mangyari pag ganun? Hindi siya makukuha as a number. Hindi siya marirecognize na number. Text to columns natin. May spaces din. So, highlight natin, Control H kapag sa Windows. Naka-Mac kasi ako eh. Replace all. Ayan. So, natototal na. So, ayun pala, no? Yun take note nyo din yun. Pagka meron kayong mga ina-analyze na dataset, minsan may mga hidden spaces, may mga nakama na wala dapat, kaya hindi nagtototal ng maayos. So, pwedeng yun lang yung problem. Anyway, going back. So, pag tinotal natin, no, lahat ng mga other customers aside dun kay Jacob, highlight natin. So, you will have 1.9. Pero multiple na yon, no, ng mga customers. But Jacob itself is already, the balance is already 1.2, almost 1.3 M, diba? So, ano ba to? Gaano ba ka-material yung customer na to na in itself, ang laki ng balance niya? Okay? Kaya another thing that you can also do here,
tignan natin yung transactions ni Jacob Electrics and Jacob Electronics. Silipin nyo yung mga transactions related to this customer. Actually, sa substantive testing, may ganun tayo eh. So, isa yun sa mga titignan natin later on, no? Ano ba yung mga transactions nito, 'di ba? Pero dito pa lang sa pag-check natin ng customer, makikita mo na agad, okay, meron ditong irregularity kasi duplicate yung customer ko. Bukod sa baka may fraud, pwede ring maging inconsistent or yeah, tama, inconsistent yung records mo kasi mamaya pag tinanong sa'yo ni customer, sabihin na natin na legit siya ha. Tinanong ka ni Jacob Electronics, no? RU Laptops, magkano pa yung payables ko sa inyo? Sabi mo, ah, ma'am, ano na lang kayo? Sir, Jacob Electronics wala. Sir, 202K na lang, 201,600. Tas yun pala, may 1 million pa siyang balance eh. Hindi lang nakikita kasi nakaibang, medyo iba yung pangalan, hindi napansin. So, naku, malaking pagkakamali yun. Singlaki ng 1 million. Ayan. Okay? Nakukuha po ba natin kung paano natin po i-approach to? So, it's not just about looking at whether there are duplicating records, but also yung implication nun when it comes to your financials, 'di ba? Next one, see New World. Then we have another one. Ayan. So, yung isa, newworld.net. Yung isa, newworld.net din. Pero, may co. Ayan. So, ito definitely, ano rin to, akala na doble. Ay, akala, ano, wala pang existing na company, tas na doble, gumawa ng bago. But again, sisilipin natin yung account balances later on. Yan. So, if may makikita kayo sa suppliers din na ganito, so you just have to do the same process. Okay? So, gawin naman natin sa Google Sheet. So, copy lang natin tong file. Punta tayo ng G Sheet. Ayan. So, you already have it here. Clear lang muna natin yung mga formatting. Ayan. Okay. So, highlight lang rin natin. Punta tayo kay data. Dito nga ba? Ito to. Format. Conditional formatting. Pwede natin gawin dyan. Highlight natin. Tapos, insert tayo ng pivot table. So, gawin nyo, insert ng pivot table. Naka-record naman. No? Ayan. Insert pivot table, new sheet. And then, you could add sa rows, add natin si customer number, add rin natin si customer name. Tanggal natin yung totals. So, dapat magiging table lang siya ulit. Pero, mag-a-appear kasi dito pag may duplicate siya. So, for example, yung tax ID, sabi natin, dapat walang duplicates, no? So, yan, tanggalin din natin yung show totals. So, now, okay, ilalagay natin sa unahan si tax ID. Kasi siya yung dapat hindi madodoble. Ayan. So, pag may doble na, let me just zoom in ha. Ayan. So, you'll see here si tax ID na 114555556. So, may dalawa siya. Yung iba, tigi-isa lang. Isa lang rin to. So, pagtingin mo dito, dalawa ulit. Ayan. So, highlight natin. So, ito ngayon ito na yung findings mo. Ayan. Okay? So, yan. You can try that na lang kapag nasa Google Sheets tayo. How to do that in Excel, you can apply the same thing. Bukod dito. So, highlight lang natin yung table. Tanggalin na natin yung totals. Highlight the table. Insert, pivot table, new worksheet.
Lagay natin si customer number. Lagay natin si name. Lagay natin si tax ID pero nasa taas. Ayan. Then, punta tayo ng design, report layouts, tabular form, subtotals, don't show, grand totals, off din natin. Ayan. So, pag zoom in natin, ayan, magiging kapareho na siya ng presentation natin sa Google Sheets. Then, you can just highlight kung anong doble. Okay? Yan. So, ganun. Yun lang rin yung gagawin ninyo. For the, you apply that for the customers, and then other one is do it also for the suppliers. So, sa customers natin, you have to test, no? Hold on. Okay. Sa customers natin, you have to check irregularities in the customer codes and the customer name as well. So, sa customer name, damay na dyan yung tax ID. Kasi tax ID would determine if doble yung customer name mo. And also, the next question will be irregularities in your account balances as well. So, pag binalikan natin, no, yung balances po, ayan, arrange natin siya descending para mas makita ninyo. Ayan. So, ano po dapat yung normal balance ng isang accounts receivable? Okay, debit, no? So, kung debit siya, basically, dapat sa report mo din, no? Hindi siya dapat negative, tama po ba? Dapat positive lang siya. So, pag meron ka dyang negative balance, ay, abnormal yung balance no, nito ni customer. Bakit kaya? So, nag-overpayment ba siya? Ano ba to? Credits niya ba to? May returns ba? Tas hindi lang natin maibalik as hindi natin ma-refundan. Parang i-offset na lang natin sa next order. So, ngayon, pag may ganyan, no, irregularity yan sa balance niya. But you have to check, bakit kaya? So, paano natin malalaman yon? This will be the last part, no, ng discussion. E di, punta tayo ng customer ledger. Then, piliin natin, no? Sino nga po yun? Yung ating customer na itetest, si Lapi Trading. Sige. So, test natin si Lapi Trading. Ayan. So, Lapi Trading, 1600. Ayan, negative balance. Double click. Then, make sure na yung journal date natin, no? For testing purposes, again, January 1, 2023 hanggang 12/31/2023. Then, click search. Ayan. So, makikita mo na yung movement dito. Ang ganda, no? Kaya sobrang nakaka-happy pag naka-system kasi talagang makikita mo yung sagot sa mga tanong mo. So, kailangan lang magaling kang auditor and kumbaga alam mo yung pasikot-sikot nung gamit na system ni client para alam mo din saan mo titignan. Okay? Ayan, so ang balance niya may AR invoice daw. So nagbenta tayo sa kanya 510K 510,720 then 425 nung June 13, 2023. Tapos nagbayad siya 525,600 nung June 19, nagbayad ulit nung June 25, so wala na tayong balanse. Ayan, wala nang balance. And then, nung September, AR invoice ulit, no? 42,560. October, nagbayad, so zero na ulit yung balanse. And then, AR invoice natin nung November 28, 224K. Tapos, yan, may balance na, no? 224K. Tapos, nung December 31,
Ayan, nag-overpayment siya ng 594,808. So, silipin lang natin ng mabilis itong ano. Ayan, cash inflows, customer. So, pag chinek natin dito, okay, so meron tayong, ayan. So, ang nangyari, may balance pa na negative dito. Kasi total payment natin daw, 594,808. So, silipin din natin to. Click nyo lang yung document link na yon para buksan niya kung ano yung related document natin. Okay, so validate lang natin. Ayun. So ito na. Ang nangyari, 224,000 nga yung binili, pero nag-overpayment siya. Overpayment siya doon. Yun. Okay? So, yun yung nangyari, no? Overpayment pala si Lapi Trading. Okay? So, yeah, so that actually ends the discussion, no? For today, do you have any questions, clarifications? So, while I'm discussing or while you're going through the video then, you can also go back to your quick guide. Yan. But again, yung sa mismong quiz po natin, hindi exactly the same po as the quick guide, ha? Follow lang natin kung ano po yung requirements.